Kumusta po sa ating mga listeners? Gusto lang po namin ipaalam na may mga nanalo na po sa ating amazing raffle. May 13 po na nanalo. Congratulations po sa inyo. Munta lang po sa Facebook page natin na Cat Amazing Stories para malaman ang resulta. At sa mga hindi pinalad, wag po kayong magalala dahil marami pa tayong raffle next year. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento natin ngayon. Kambal nakiusap sa businessman na nakadisguise na Santa Claus para hanapin ang ama at ibigay ang sulat nila para dito. Ito pala mismo ang ama nila. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila ang Pasko daw ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan at sa kislap ng mga nakasabit na parol. Sa bawat tahanan ay may mga kwento ng sakripisyo at pag-asa na humuhubog sa ating mga puso. Ngunit sa kabila ng ningning at saya, may mga pusong nangangailangan ng liwanag, mga pusong napagod at natatakot ng magmahal muli. Pero paano kung sa hindi inaasahang panahon ay muling magtagpo ang landas nyo ng isang tao na naging malaki ang parte sa buhay mo? Na siya ring dahilan kung bakit ka nasaktan ng sobra. Mananaig ba ang pagmamahal at pagpapatawad? Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Beshi, ano na? Kanina ka pa nandyan. Ano na ba ang resulta? Tanong ng isang babae habang kumakatok sa nakasarang pinto ng banyo. Hindi naman sumagot ang babaeng nasa loob. Ngunit nanatili ang titig sa hawak na pregnancy test kit na may 2 kulay pulang linya habang naluluha ang mga mata. Beshi, okay ka lang ba? Nag-aalala na ako sa'yo. Wika pa nga ng kaibigan. Kayo huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang saradura ng pinto gamit ang nanginginig na kamay. Positive, Beshi. Buntis ako. Mababa ang boses na wika niya pagkalabas ng banyo. Siya nga pala si Reyna Olivar, 20 years old at kasalukuyang nasa 4th year college sa kursong Political Science. Ang kausap niya ay ang matalik na kaibigang si Mimi. Simple lang ang buhay nila, hindi mayaman pero hindi rin nahihirapan. Abogado ang ama niya at pangarap nga niyang maging abogado rin gaya nito. Beshi, ano nang gagawin ko? Umiiyak na nga na tanong niyan sa kaibigan, kaya agad siyang niyakap nito. Tahan na Beshi, relax ka lang. Makakasama sa baby mo yan. Sagot naman nito. Pero Beshi, hindi pa nga ako tapos sa college eh. Last year ko na to. Ilang buwan na lang gagraduate na sana ako tapos mag-i-enroll sa law school gaya ng balak ko talagang gawin sana. Ang kaso, heto nga. Anong gagawin ko ngayon? Natatakot ako, Beshi. Natatakot ako na sabihin ng ibang tao at natatakot ako na ma-disappoint ko ang magulang ko. Alam mo naman na, hindi ko lang pangarap to eh. Pangarap din to ni Papa para sa akin at natatakot ako na baka mapahiya sila dahil sa akin. Patuloy nga sa pag-iyak, nasaad niya. Alam ko, Beshi. Naintindihan kita. Pero ano pong magagawa natin? Nandyan na yan. Tsaka, ano ba ang pakialam ng ibang tao sa buhay mo? Sagot ng kaibigan bago kong mawala, sa yakap at huminga ng malalim. Okay, ang una nating gagawin. Sasabihin natin kay Art ang tungkol dito, maliwanag ba? Saad pa nga nito. Sa tingin mo ba, matatanggap niya to? I mean, kagagraduate lang niya at nagsisimula pa lang siya halos sa trabaho at karera. Nagsisimula pa lang siyang gumawa ng pangalan at abutin ang mga pangarap niya, Beshi. Sagot niya. Si Art Villamor ang tinutukoy ng kaibigan. 3rd year college siya ng makilalang lalaki. Na 4th year college naman noong mga panahong yun. Wala talaga sanang panahon si Reyna sa love life kasi nga'y mas importante sa kanya ang pangarap. Kahit pa madalas siyang kulitin ni Art noon, ay hindi niya ito pinapansin lalo pat kilala ang lalaki bilang playboy. Ang kaso makulit ito
At unti-unti na nga, nakuha ng lalaking loob niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog siya rito't napamahal na rin. At ngayon ay 6 na buwan na nga silang may relasyon. Si Art ang unang lalaki na minahal niya. Ito rin ang una niya sa lahat ng bagay. Natatakot lang talaga siya kasi hindi niya in-expect na may mabubuo sila. Beshi naman, tinatanong pa ba yan? E di syempre matatanggap niya. Tiyak na magiging masaya pa yun. Alam mo naman na mahal ka ng isang yun eh. Tsaka, ano naman kung nagsisimula pa lang siyang abutin ang pangarap niya? For sure kapag nalaman niyang magkakababy na kayo, mas may i-inspire at mas magpupursige pa yun lalo para sa inyo. Sagot ng kaibigan, kaya kahit na papaano ay parang gumaan ang pakiramdam sa narinig. Kaya tumahan ka na, okay? Kasi wala namang mangyayari kung iiyak ka. Baka kasama lang yan sa buhay na nasa sinapupunan mo. Oo, alam kong natatakot ka. Pero tandaan mo na, marami kaming kasama mo. Nandito lang kami lagi para sa'yo. Dagdag pa nga nito. Kaya huminga siya ng malalim bago pinunasan ng luha at marahan pang tumango. Pilit namang pinakalma ni Reyna ang sarili. Kasi alam niyang tama ang kaibigang si Mimi. Na wala namang magbabago kung iiyak siya. At makakasama lang ito sa buhay na nasa sinapupunan niya. Nang araw na yun, sinubukan niyang tawagan si Art. Ang kaso, hindi sumasagot ang lalaki sa kalagayan niya. Kasi gusto nga niya na magkasama sila ng lalaki, nahaharapin nga ang mga magulang nila kung sakali. Art, mababa ang boses na saad ni Reyna. Nang makitang lalaki sa harap ng bahay nito na may kasamang isang maganda at matangkad na babae. What are you doing here? Tila gulat nga na tugon naman ni Art. Kanina pa kasi kita sinusubukan tawagan pero hindi ka sumasagot eh. Kaya napunta na ako dito. Art, kailangan nating mag-usap. Puno ng kaba, nasaad niya. Agad na humakbang naman palapit pero agad na kumunot ng noo. Nang nakitang inakbayan ni Art ang babaeng kasama nito. Anong ibig sabihin nito? Nalilito na tanong nga ng babae. Hindi mo pa ba gets? Hindi ko sinasagot ang tawag mo kanina, ibig sabihin ayaw kitang makausap. Walang emosyon, natugon ng lalaki na hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi alam ni Reyna kung anong i-react niya. Ano? Ano bang sinasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo, Art? Anya, sige gawin nating simple. What I really want to say is tapos na tayo. Nakuha ko na ang totoong gusto ko sa'yo. Kaya tapos na rin ako sa'yo. Walang emosyon na sagot nga ng lalaki na nagkibit balikat pa nga. Kaya sabay na napasinghap si Reyna at ang kaibigang si Mimi. Art, hindi magandang biro to. Huwag naman ganito, please. Kasi kailangan kita ngayon eh. Naiiyak na tugon nga niya. Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tanong ng lalaki. Pero hindi pa rin makatingin ng diretsyo sa kanya. Pero bakit? Okay naman tayo, di ba? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? May mali ba ako? May kasalanan ba ako? Desperada at umiiyak na wika pa nga niya. Wala kasi talaga siyang maintindihan sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay sobrang bilis ng lahat. At kung bangungot man ito, humihiling siya na sana ay magising na siya. Kailangan ba may rason para hiwalayan ka? Ano bang mahirap intindihin? Sa salitang ayoko na. Kasi nakuha ko na ang gusto ko sa'yo. Manghang wika nga ng lalaki. Ano? Gago ka ba? Sigaw ng kaibigan ni Reyna na si Mimi. Nahalatang naiinis na nga sa lalaki at handa na ngang sugurin ito. Alam mo ba ang rason kung bakit kami nandito, ha? Kasi hindi na nga niya na ituloy pang sasabihin. Kasi marahang hinawakan nga ni Reyna ang braso niya. At mapait pa nga itong ngumiti sa kanya. Okay lang, Beshi. Napapaos nga ang boses. Nasaad nga nito. Bago muling hinarap nga ang lalaki. Art, hindi ko alam kung anong nangyari. At kung bakit ka nagkakaganito. Pero kilala kita. At naniniwala ko na may rason ka.
Kaya please ipaliwanag mo naman sa akin ng maayos Kasi hindi ko talaga maintindihan. Wika nga niya. Hindi naman mahirap intindihin ang rason. Yun ang sabi ng lalaki. Napakasimple nga, di ba? Ayoko na. At tapos na tayo, yun lang yun. Gihit nga ng lalaki, kaya muling napaiyak nga si Reyna. Habang ang puso ay tila sinasaksak ng punyal. Hindi, Art. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka nga makatingin sa akin ng diretsyo Sige nga, harapin mo ako ngayon at tignan sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin hindi mo ako mahal. Patuloy sa pagluha ang mga mata na wika nga niya. Huminga naman ng malalim ang lalaki na tila nahihirapan sa paghinga. Tapos, dahan-dahan nga siyang tumingin sa mukha ng babae. Mabigat din ang puso niya, pero ito lang ang nakikita niyang paraan para hindi na nga mas masaktan pa at mahirapan pa si Reyna. Hindi kita mahal at hindi kita minahal. Sobrang hina ng boses na saad niya. Pinipigilan ng sarili na hindi umiyak lalo na nang makitang sakit sa reaksyon ng babaeng pinakamamahal niya. Hindi mo ko mahal? Hindi ako naniniwala. Alam ko at nararamdaman ko na naging totoo ka sa akin. Kaya wag naman ganito please. Kung may mali ako sabihin mo. Kung may kulang ka sa akin dadagdagan ko. Kung may sobra babawasan ko basta wag lang ganito. Kailangan talaga kita ngayon, Art. Patuloy sa pagluha nga at desperadang saad niya. Please lang, Reyna. Umalis ka na lang pwede ba? Kutal pa nga na sabi ng lalaki. Kaya naman, mariing napapikit si Reyna bago mapait nang umiti at marahang tumango. Sorry kung nagpunta ako rito at inaksaya ang oras mo. Tugon na nga lamang niya bago tumalikod na. Gusto pa sana niyang ipagpilitan ang sarili sa lalaki pero ang magagawa niya kung ang tao na nais niyang kapitan ay siya na mismo ang bumibitaw. Wala siyang magagawa. Masakit man alam niyang wala naman siyang ibang magagawa kundi respetuhin ang gusto nito. Alam mo Art, akala ko iba ka. Akala ko nagbago ka na. Pero gago ka pa rin pala kapag nalaman mo ang rason kung bakit kami nandito magsisisi kang hayop ka. Puno ng galit nga naman na wika ni Mimi bago nga tumalikod at sinundan nang maglakad nga na paalis ang kaibigan. Nang nakalayo na sila, hindi na nga napigilan ni Art ang sarili. Nagunahan sa pagtulo ang mga luha sa mata niya at napahagulgol. Sorry Reyna. Sorry, sana maintindihan mo rin. Darating din ang araw na mapapatawad mo ko. Umiiyak nga na bulong niya. Halos mapaluhod pa nga siya sa lapag. Si Reyna naman nilisan ng lugar na yun na mabigat din ang dibdib at sobrang nasasaktan. Hindi na nga niya sinabi sa lalaki ang rason kung bakit pinuntahan niya ito. Sa isip niya, wala na rin namang saysay. Gayong sa lalaki na mismo nang galing, na hindi nga siya nito mahal at kailanman minahal. Mahirap man at masakit, nang gabing yun, nagpa siya si Reyna na palakihin mag-isa ang buhay na nasa sinapupunan niya. 6 years later. Mama, pwede niyo rin po ba akong bilhan po ng bagong Barbie doll po at saka ipit po at saka headbands po na color pink, Mama? Nakangiti at naglalambing na wika nga ng batang babae na nagngangalang Princess. Isang araw habang nasa mall sila, buwan yon ng Desyembre. Malapit na ang Pasko kaya nagpa siya si Reyna na bilhan nga ng bagong damit at gamit ang mga anak. Puro ka na lang Barbie at magpapaganda. Wala namang nagbabago eh. Hindi ka naman gumaganda. Tugon naman ng kapatid nitong lalaki. Mama, si Prince po. Inaaway na naman po ko. Nakanguso nga na pagsumbong ng batang babae. Anong niyaaway? Inaaway kasi yun. 5 ka na, bulol ka pa din. Sagot naman ng batang lalaki. Kayong dalawa talaga, tumigil na nga kayo. Ayaw ni Mama na nag-aaway kayo. Hindi ba sabi ni Mama dapat lagi kayong nagkakasundo? Kasi darating ang araw, kayong dalawa din ang magiging magkakampi sa lahat ng bagay. Nakangiti at mahinahon na sagot naman ni Reyna sa kambal. Oo, kambal ang naging laman ng tiyan niya.
Isang babae na pinangalanan nga niyang Princess at isang lalaki na pinangalanan naman niyang Prince. Hindi naging madali na buhayin ang dalawang bata ng sabay. Sobrang naging mahirap pero sa tulong ng mama at matalik niyang kaibigang si Mimi, kahit na papaano ay kinaya naman niya. Nagalit at na-disappoint din kasi sa kanya ang papa niya nung mabuntis nga siya. Si Art naman, wala na siyang balita rito mula ng gabing tumalikod siya at naglakad palayo lumaki ang kambal na walang ama. Pero pinipilit naman ni Reyna na punan ng labis na pagmamahal ang kambal para hindi nila maramdaman na may kulang sa kanila. Sige, bibilhan kita ng bagong Barbie at headband mamaya. Basta wag kang makulit at wag lalayo kay mama, okay? Sad nga niya, kaya nakangiting tumango ang bata. Ikaw anak, anong gusto mo? Bibilhan ka rin ni mama. Wika pa nga niya at kinausap nga ang mas seryoso na si Prince. Kahit bagong book lang po ulit, Mama. Sagot naman ng bata, bagay na siyang nagpangiti sa kanya. Magkaiba ang ugali ng kambal. Naunang lumabas si Prince, kaya mas matanda ito ng ilang minuto. May pagkaseryoso kung minsan at ang hiling ay magbasa, mag-aral at kumain ng gulay. Si Prince naman, ito ang mas masayahin, madaldal at mas palakibigan. May pagkakikay kung tawagin at medyo mahirap pakainin ng gulay. Kung may pagkakatulad man sila, yun ay parehong may pagkamakulit kung minsan bukod doon ay pareho silang magalang, malambing at mapagmahal na mga bata. Okay, bibilhin ni mama mamaya ang mga gusto nyo. Pero sa ngayon kumain na muna tayo, anong gusto nyong kainin? Nakangiting tanong niya. Veggies po, Mama. Walang pagalin lang ang sagot ni Prince. Ew, veggies na naman. Puro veggies ka na lang sa bahay kaya mukha ka ng kabayo. Kasi puro damo ang kinakain mo. Tugon naman ni Princess kaya muntik nang matawa si Reyna. Mama, burger tsaka fries po, tsaka sundae po. Dagdag ng babae niyang anak. At least healthy, ikaw puro karne, mukha ka na tuloy baboy at manok. Ganti naman ni Prince. Hindi ba sabi ni mama na ayokong naghahasaran at nag-aaway kayo ng ganyan? Malulungkot si mama niyan. Gusto niyo bang malungkot ako? Mababa ang boses na wika nga niya. Kaya sabay na napanguso nga ang cute na kambal. Sorry po, Mama. Sabay nga natugon pa nga ng mga to kaya muli na nga lamang siyang napangiti. Tapos ay giniya nga siya. Papunta sa isang resto sa mulang kambal. O-order lang ng pagkain si mama, dito lang kayo, okay? Huwag kayong alis dito. Wika pa nga niya nang nakaupo ng kambal. Hindi sumagot ang mga to, kaya sinundan niya ng tingin. Ang tinitignan nga ng mga bata at napalunok nga siya ng laway. Nang makitang nakatitig ang kambal, sa tila isang buo at masayang pamilya na kumakain din sa kaparehong resto. Order na ng pagkain si mama. Saad na nga lamang ulit niya bago naglakad na papunta sa may counter. May ilang pagkakataon na tinanong na nga siya ng kambal kung nasaan daw ang ama nila. Hindi niya alam ang isasagot nung una. Hanggang sa sinabi na nga lamang niya na nagtatrabaho ito sa malayo. Ayaw naman niyang magsinungaling at sabihing patay na nga ito kasi kapag lumaki at nagkaisip ang kambal alam niyang malalaman din nila ang totoo. Prince! Si Santa Claus oh! Lapitan natin, Prince! Ipahanap natin si Papa kay Santa Claus! Nakangiting wika nga ni Princess maya-maya pa. Habang sila lang ng kapatid ang magkasama sa may mesa. Hala, wag na. Baka mamaya magalit sa atin si Mama eh. Hindi ba sabi niya dito lang daw tayo at wag alis? Sagot naman ni Prince. Mabilis lang naman tayo eh. Ayaw mo pang makita si Papa? Wika nga ulit ni Princess. Napanguso naman si Prince bago tumango na nga rin bilang pagsang-ayon. Kaya naman sabay na tumayo nga ang kambal at nagmamadaling tumakbo palapit sa lalaking naka-costume na Santa Claus at namimigay ng regalo sa mga bata. Hello po, Santa! Ako po si Princess at ito naman po ang kuya kong si Prince. Twins po kami, Santa. At naging very good po kami kay Mama, kina Lolo at Lola, kay Ninang Ganda at saka sa school po. Magiliw nga na wika pa nga ni Princess.
Hello, advance Merry Christmas! Magiliw nga nabati ng lalaki na bahagya pang natigilan nang makita ang mukha ng kambal na lumapit sa kanya. Ito ang unang beses na nakita niya ang mga to. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, ay ang gaan na nga kaagad ng loob niya. Heto ang gifts para sa inyo. Saad na nga lamang niya tinabutan ng tigisang teddy bear, ang kambal. Santa, kahit po wala na po kami matanggap na gifts, pero pwede po bang hanapin nyo na lang po yung papa namin? Sagot nga ni Princess kaya muling natigilan ng lalaki dahil sa narinig. Kahit ibigay nyo lang po itong letter namin po para sa kanya, Santa. Dagdag pa nga ni Prince tapos inilabas nga mula sa dalang backpack ang letter na pinagtulungan nga nilang isulat ng kapatid na si Princess kailan lang. May picture din po kami ni Papa, Santa. Baka po makatulong po para po mas mabilis nyo po siyang mahanap. Pero secret lang po natin to kay Mama, okay? Kasi po, hindi po niya alam na binigyan po kami ni Ninang ng picture ni Papa eh. Saad nga ni Princess bago nakangiting inabot nga sa kanya ang isang maliit na larawan. Art daw po ang pangalan ni Papa pero yun lang po ang alam namin pero kamukha daw po namin siya. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ng lalaki sa narinig. Bukod sa nakikita niya, ang sarili, sa mata ng kambalay kapangalan pa nga talaga niya ang ama nila. Gamit ang nagniningning na kamay. Nanginginig nga rin siya. Tinanggap niya ang picture na inaabot nga sa kanya ng batang babae. At mahina nga siyang napasinghap nang makitang picture niya yun nung college siya. Oo, ang lalaking naka-costume na Santa Claus ay si Arthur Villamor o Art, na ama ng kambal. Hindi naman alam ng lalaki kung paano magre-react pero sobrang lakas at bilis ng tibok ng puso niya. Prince, Princess, pinag-alala niyo naman si Mama. Hindi ba't sinabi ko na doon lang kayo at wag aalis? Wika nga ng familiar na boses, napapalapit nga at muling napasinghap si Art nang makita si Rina, ang babaeng sinaktan at pinagtabuyan niya noon. Sorry po Mama, may request lang naman po kami kay Santa eh. Tugon naman ng kambal. Kinulit po ba nila kayo? Naku, pasensya na po ah. Rina, kayo kakain na tayo. Paghingi naman ng paumanhin ni Rina sa nakasuot ng costume. Hinawakan ng kamay ng kambal. Akmang maglalakad na nga sana sila. Kaya naman muli siyang napalingon sa lalaki nang muling hinigit nga nito sa braso si Rina. May problema po ba? Nakakunot ang noo nga na tanong pa nga niya. Rina. Sobrang hina ng boses. Nabanggit nito sa pangalan niya. Mahinang napasinghap si Rina nang narinig ang boses na familiar. Agad pang umawang ang bibig niya. Hindi man niya nakikita ng maayos ang mukha ng lalaki pero kilalang kilala niya ang boses nito. Kaya naman hindi siya nakakilos. At tila naging tuod nga sa kinatatayuan. Hindi kasi siya makapaniwala na ngayon magtatagpong muli ang landas nila ng lalaki na sobra nga siyang sinakta noon. Pasensya na po pero kailangan na naming umalis ng mga bata. Puno ng kaba nga na wika nga, maya-maya pa, pero hindi binitawan ng lalaki ang braso niya. Huminga naman ng malalim ang lalaki bago dahan-dahang inilis ang suot na Santa. Hat nito. Maging yung kulay white na fake mustache na halos nagtatakip na nga sa kabuuan ng mukha niya. Papa, kayo po ang papa namin. Santa Claus po ang papa namin. Gulat at halos sabay nga na wika naman ng kambal nang makitang mukha ng lalaki. Mas lalong napanganga si Rina sa tanong ng mga to. Hindi kasi niya alam kung paanong nakilala ng kambal ang lalaki. Gayong ni pangalan, wala pa nga siyang nababanggit sa mga ito tungkol nga sa ama nila. Mukhang marami tayong kailangan pag-usapan. Mababa ang boses, nasaad pa nga ng lalaki kaya agad na nakaramdam ng pinaghalong inis, galit at sakit sa Rina. Wala tayong dapat pag-usapan. Giit nga nito, tapos marahas pa nga na binawi ang braso nga ng lalaki at hinila nga paalis ang kambal. Rina, wait! Narinig niyang pagtawag sa kanya ni Art. Mama, teka lang po, si Papa po yun, Mama, hindi po ba? Mama, si Santa po ang papa namin? Tanong pa nga ng kambal pero hindi siya sumagot. Basta may namuong luha nga sa mga mata niya. Habang hila nga ang kambal at nagmamadaling umalis,
Sa mall na yun. Sa mga nakalipas na taon ay naging masaya na nga siya sa buhay niya kasama ang kambal. Alam niya sa sarili na okay na siya. Pero ngayong nakaharap niyang muli si Art, ang lalaking nanakit sa kanya noon. Pakiramdam niya muli ring bumalik ang lahat ng sakit, hirap at hinanakit na pinagdaanan nga niya noon dahil dito. Ano ka ba naman, Beshi? Hindi ka ba nag-iisip? Bakit mo ginawa yun? Hysterical na tanong naman ni Reyna pagka-uwi nila ng apartment. Habang kausap ang matalik na kaibigang si Mimi, dahil nga nalaman niyang ito ang nagbigay ng picture ni Art sa kambal at nagsabi ng pangalan nito. Agad niyang tinawagan si Mimi matapos umamin sa kanya ang kambal. At sinabi niya sa kaibigan ang tungkol sa nangyari. Ang kambal naman, pinapasok nga niya muna ang mga to saglit sa kwarto nila para nga makausap niya si Mimi. Beshi, sorry na, hindi ko naman alam na seseryosohin nila kasi ang babata pa nila eh. Sagot nga ng kaibigan. Tsaka, naawa lang din kasi ako kasi kapag nasa school kami madalas din nila akong tanungin kung sino ang papa nila at kung anong itsura. Gusto lang naman daw nilang makilala ang tatay nila. Dagdag pa nga nito. Beshi, kahit na bata pa sila, alam mo namang matalino sila. Tsaka, sa dami ng pwede mong may pakitang picture, bakit yung totoo pa? Pwede namang si Jungkook na lang o kaya si Chris Evans. Nandulumo pa nga na saad niya. Kaya kahit pa seryosong pinag-uusapan, mahinang natawa nga si Mimi. Kaga, asawa ko nga ang mga yun, iagawan mo pa ako pero seryoso Beshi. Hindi kaya ito na ang tamang panahon para makilala na ng kambal ang tatay nila? I mean, oo, sinaktan ka ni Art noon. At alam mo na, kahit ako mismo nagalit sa kanya pero kasi parang tadhana na rin mismo ang gumagawa ng paraan para magtagpo ang landas ng mag-aamay. Dagdag pa nga nito, kaya mahina nga siyang napabuntong hininga bago umiling. Hindi, ayoko. Kasi kahit pa sabihin na matagal na ang mga nangyari, ako lang ang naghirap para itaguyod ang mga anak ko. Ikaw mismo, alam mo at nakita mo kung paano ako nasaktan. At naghirap kung paano niya ako itinaboy na parang isa lang akong basura na walang halaga. Alam mo mga nanawala sa akin. Kaya hindi ako papayag na bumalik siya at maging parte ng buhay ng mga anak ko. Anak ko sila. Sa akin lang sila. Sagot pa nga niya. Sasagot pa nga sana si Mimi, pero hindi na nga niya nagawa pa nang may kumatok na nga sa nakasarang pinto at agad silang nagkatinginan at agad ding nakaramdam ng kaba si Reyna. Dahil doon, ganun pa man ay dahan-dahan nga siyang naglakad papalapit sa pinto at nang buksan nga niya yun napasinghap siya nang makita si Art na nakatayo doon. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Gulat na tanong nga niya. Sinundan ko kayo, I told you. We need to talk. Sagot ng lalaki. At sinabi ko rin na wala tayong kailangan pag-usapan kaya makakaalis ka na. Ani pa nga niya. Look, I know na nasaktan kita ng sobra. And I'm so sorry pero hayaan mo naman akong makaharap sila, please. Anak ko rin sila. Saad na nga lamang nito. Hindi mo sila anak. Pagbutol nga niya sa sasabihin ng lalaki. How can you say that pagkatapos ko silang makaharap? Kamukhang kamukha ko sila. Alam ko at ramdam ko na anak ko sila. Kiit nga ng lalaki. Anak ko sila Art. Akin lang sila. Ako ang naghirap para sa kanila sa maraming taon kasi yung magaling nilang ama pinagtabuyan ako noong gabing pinuntahan ko siya para sabihin sana ang tungkol sa kanila. Kaya wala kang karapatang tawagin ng sarili mong ama nila. Kasi kahit na kailan, hindi ka naging ama sa kanila. Puno nga ng hinanakit na sigaw pa ni Reyna. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Kaya please, umalis ka na lang. Nangihina pa nga na pakiusap nito. Mariin namang napapikit ang lalaki kasi parang